Magandang gabi po sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook. Live para sa mga friends ko at doon naman sa mga syempre ay followers ko sa Facebook at mga subscriber ko sa YouTube channel ko ay syempre Team Replay. Although gabi ngayon, ibig sabihin niyan baka pare-pareho nang naghintay ng mga pati yung nagla-live ngayon na sa Facebook mga friends ko naghintay na rin, abangers na rin. Kasi nga 'di ba merong impeachment trial kanina mula alas 10 sa umaga hanggang hapon. Tapos ay tayo po ay maraming inattendan na meeting. May meeting sa umaga, meron akong klase sa hapon. So hindi na ako nakapag-live. Ngayon na po tayo mag-live at ang ating pag-usapan tungkol sa nangyari kaninang sa impeachment. Pati yung kahapon, pero actually tutok tayo sa ngayon na nangyari. Kasi pinagpatuloy ni Lorna Kapunan kahapon yung kanyang direct examination doon sa COA auditor na tinapos niya kanina at nagkaroon naman ng cross-examination si Attorney Christine Ferrer. So actually ang sa madaling salita I have to be kind, you know. Pansin ko sa mga abogado ng depensa, sa strategy nila ano, parang dalawang bagay ang ginagawa nila eh. Yung ginagawa ng defense lawyers, magmula pa dun sa mga naunang lawyer, maliban na kay Attorney Poa, is they just extend and extend and extend the cross and the questioning para magsawa ang tao. They go into technicalities. ah and then, parang ginagalit din nila yung tao. Frankly, nakakairita. Ang ginagawa nila, not just because they keep on repeating and they keep on asking questions that may not necessarily be making any sense at all except to just, prolong the process. Gusto nilang pahabain ng pahabain, madelay ng madelay. Kasi yung ginawa nga nila kahapon, malinaw na nagkaroon ng debate tungkol nga dun sa, 'di ba, nagreklamo ang prosecution kasi nung last week sinabihan na sila na dapat nung Huwebes at Biyernes kung sa walang trial, mag-compare na sila ng mga acknowledgement receipts na in Indian naman pala. Hindi pala Indian, ginost ng defense yung hindi sinipot, o hindi naman sinipot, hindi nag-set ng schedule. Kasi 'di ba, dapat may mga acknowledgement receipt na magkaiba palang kopya yung well, magkaparehong kopya. Eh, itong depensa ang nagsasabi na dapat, no, yung ayaw nilang tanggapin na yung acknowledgement receipt bilang valid and legitimate. Samantalang, eto na may galing din naman sa Office of the Vice President. So, kini-question nila yung legitimacy, credibility nun. Sabi nga ng korte, sabi ni Presiding Judge Chis Escudero, di mag-compare kayo ng Huwebes at Biyernes. Naghintay na naghintay ang prosecution na yun nga ang nirelate kahapon ni Lorna Kapunan. Hindi hindi walang communication from the defense. So malinaw na talagang pinapahaba lang nilang pinapahaba. You can see in the questioning of the cross-examination by Attorney Ferrer. Tapos ang isa pang talent nitong mga ito, yung ginagalit nila yung masyado yung tao. You know, except for Attorney Poa, all the lawyers, including Attorney Sheila Season, are so offensive. They are so abrasive. Attorney Poa is different. Kasi hindi ka, kahit alam mo nagdi-disagree ka sa kanya, hindi mo siya kainisan. Kasi malumanay, gentleman, you know, at you can sense that he is really just doing his job. I might disagree with him, but I don't find him disagreeable. Etong mga 'to magmula pa kay Narvasa, hanggang kay Vinluan, hanggang dito kay Ferrer, hanggang kay Sison. Talagang makita mo lang sila magsalita, pa parang 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 mayabang, offensive, irritating, na parang yun yung point na ginagalit nila yung tao. So siguro yun ang gustong gawin nila, na mainis yung tao na bibitaw na lang, hindi na magkaka-interest sa impeachment.
Kasi alalahanin natin, habang tumatagal na nagkakaroon ng interes ang tao sa impeachment, nakikita yung mga ebidensya, pababa ng pababa ang rating ni Sara Duterte. Ngayon nga, may lumabas sa survey na pagdating sa match up na kung saan ang sa kabila ay si Leni Robredo at si Raffy Tulfo, doon sa kabila si Sara Duterte at si Amy, lamang pa si Leni at si Raffy ng 45%. Si Leni at si Sara at saka si Amy 42% lang. Although statistically, walang difference kasi plus or minus 3 yung margin of error. But nevertheless, the numbers show that it's almost like a tie. When in fact, what we have been getting is the Sara Duterte is unbeatable. So, na-erode. May ebidensyang na-erode ang numbers, ang lead ni Sara Duterte. So, siguro, yun ang game plan nitong depensa. Patagalin ng patagalin hanggang sa mainis ang tao, inisin ng inisin ng tao, ang ipront ng mga abogado, ay mga abogadong nakaka-offend, nakaka-irritate, para ang tao mawala na ng gana. So, it's really something. Now, kanina, nagkaroon ng incident dahil sa isang nagko-cross-examination si Attorney Ferrer, nag-object si Attorney Kapunan kasi ang question na inobjectan niya dahil misleading yung question. Sa cross-examination na sinabi ni Attorney Kapunan, misleading question not allowed in cross-examination. Ang sabi ni, without missing a beat ha, napanood ko yun, inulit ko pa, ang sabi ni Attorney Ferrer, it is allowed. Ako naman dali-dali akong nag-research. Di siyempre nag-google ako. Nagtanong pa ako sa ChatGPT. Tapos tinawagan ko pa yung sister ko na former judge, retired judge. Para-paro sila na sinasabi. A question that is leading can be allowed during cross. It is not allowed during direct examination. But misleading questions are not allowed in both direct and cross. O di mali ngayon si Ferrer. Right? So, ngayon, biglang ito naman si Amando Ligutan, yung isa sa mga private prosecutors, nag-post siya sa social media. Na ang sabi niya, tatagalugin ko na lang, lahat ng lawyer at lahat ng law student alam ito, na ang misleading question bawal sa cross-examination. Wala siyang hinalanan, he was just stating a fact, the same facts that I have researched. Siyempre, alam naman natin na patungkol ngayon, pinapatungkulan si Ferrer doon, pero wala siyang binanggit na pangalan. Itong si Sheila Season tumayo at nagreklamo na sinasabi ni Sheila Season na hindi conduct unbecoming yun, walang decorum, parang walang respeto, etc. yung ginawa ni Ligutan. And of course, si Chis Escudero bumanat na sabi niya, okay, parang sabi niya, talagang meron na raming na nag-cross ng line. At ang sinabi pa niya, there is one side that crosses the line more often. But of course, I know, baka yung prosecution ang tinutukoy niya. Pero ako, ang tingin ko, ang dapat niyang, mahirapan din si Chis Escudero mag-justify na disiplinahin niya ang prosecution sa mga nangyayaring ito when hindi niya kayang disiplinahin ng mga kapwa niya senador. Hanggang sa ngayon, wala silang ginagawa sa ginawa ni Pia Cayetano. Hanggang sa ngayon, inaalaw niya si Robin Padilla na magtanong ng hindi naman clarificatory questions. Pati nga si Ping Lacson I find Ping Lacson's question to be out of order. You know why? Hindi na siya cross-examination. Yung pinagpipilitan ni Ping yung tukol doon sa bakit hindi nyo ginawa ito? Bakit hindi nyo pinuksan yung vault? Na parang sabi ko, you know, parang nagiging argumentative sila, sinasabon nila yung witness when in fact hindi dapat ganun. The judges should not be doing those things. So, ang tanong dito, Chase, ah, anong transgression ang ginawa ni Ligutan, Atty. Ligutan? Ako kasi pwede ako mag-comment sa kaso kasi hindi naman ako abogado, hindi naman ako parte. So, hindi ako masasabing, prejudicial ang sinasabi ko o sub judice. Pero malinaw naman na ang bawal lang yung merits ng case. Unang, nakakatawa kay Sheila Season, tinatanggi niya na sinabi ni Ferrer na it is allowed. Ang sinasabi daw ni Ferrer na it is allowed ay yung yes or no question. Ako binalikan ko yung tape Malinaw na sinabi muna ni Atty. Capuna na it is not allowed. Misleading question is not allowed in cross-examination. Sumagot agad si Ferrer, it is allowed.
Na parang, huwag niyo oh, Sheila naman, graduate ka ng Com Arts dito sa UPLB. Communication, 'di ba, Attorney Sheila? 'Di ba professor ako sa UPLB, estudyante nag-graduate ka dito. Communication ang iyong major, 'di ba? Huwag naman nating sabihin, huwag naman akong gawin yung tanga. Ang mga tao ginagawang tanga na para bagang ang sabi ni Season, ito daw sinagot ni Ferrer ay yung ang argument na pwede mag yes or no lang na tanong. Hindi yun yang ang immediately followed na unless nagwa-wonder ang isip, unless lutang ang isip ni Ferrer na ang sinasagot niya yung previous question, ang previous issue. Ang malinaw na sinabi ni Kapuna na misleading question not allowed during cross. And then sagot, it is allowed. So ano ngayon yung it is allowed? Kanino sagot? Ang gustong gawin nito, ang sinasabi ni Season, ang sinasagot daw ni Ferrer na it is allowed, yung matagal na, yung a few minutes na, oh well, 1, 2 minutes ago na sinabi na yes or no. Di ba? Na parang, tayo muna, ano ba ito? So, it's very clear that, you know, uh, if that is the case, ano ang ididisiplina mo kay Ligutan? Tungkol ba sa merits ng case yung sinabi ni Ligutan? Hindi naman. In fact, tama si Ligutan, wala siyang binagit na pangalan. He just stated what is the rule. Di ba? Eh kung natamaan si Ferrer, natamaan si Season, kasalanan nila yun. Pero bakit nila sasabihin na sub judice o walang decorum? So yun ang medyo na ano, alam nyo na parang the much as I want, ang hirap maging objective dito sa mga to. Ang hirap maging fair. Much as possible, I want to give them the benefit of the doubt, but nakakairita eh. Parang, parang katulad na sila ni Robin Padilla na kahit anong sabihin, ayaw mo ng paniwalaan eh. Kasi bumanat na naman siya kanina regarding tukol dun sa mga komunista na parang ang trabaho ni Robin Padilla mag-judge, hindi mag-defend. Bakit yan ang hindi? Ako fine. Tama si Jervil Ruistro eh. Kung i-call out, didisiplina ni Escudero ang prosecution o siligutan. Ang tanong, hindi niya ba idisiplina si Pia Cayetano? Hindi niya ba ididisiplina si Robin Padilla? These people have crossed the lines more. And their position is that they have crossed the line, uh, you know, from a position of being judges. So anyway, balik tayo dun sa strategy ng depensa. Alam mo, let us not allow them to do that. Wala tayong magagawa, hindi tayo pwedeng mag-object. Di ba? Hindi tayo pwedeng makialam. Pero ang gawin natin, huwag tayong bumitiw. Manood tayo palagi, panuorin natin ang nangyayari, ang himayin natin ang mga ebidensya, at ipaliwanag natin, maging daluyan tayo ng explanation sa mga taong hindi nanonood. Kasi marami naman talagang hindi nanonood. Kailangan ipaintindi natin sa kanila. Pero tayo mang nagkakaroon ng interest, huwag tayong bumitiw. Let us not allow the defense to drive us crazy to a point that we no longer want to watch. Okay? Ako, nanonood pa rin ako kahit nakakainis. Di ba? Although talaga hindi ko na ma-take si Robin Padilla, minumute ko na. Pag ako nanonood, ay mute. Di ba? Mute. Pag wala kanina si Alan Peter Cayetano sa Kasipia pero yung absent. Hindi ko alam kung bakit kayo wala yung dalawa. Okay? Pero alam mo, you know, pag si Amy Marcos ang nagsasalita, mute na rin eh. So, pero wag tayong bumitaw. Manood pa rin tayo, lalo na para maintindihan natin kung ano yung kaso at makakuha tayo ng mga papaliwanag natin sa mga kapwa natin. Kasi pag hindi, ay ano, yan ang gusto ng depensa eh, mawala ng interes ang tao eh, para hindi malaman ng tao kung anong ginawa ni Sara Duterte mali. Sige? Anyway, siya.
Sana nakapagturok sa iyong kaisipan na puso yung mga puso at napabahong Pinoy sa buhay, lalong na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Sige, sa Biyernes na lang ulit tayo mag-usapang politika. Kaya lang sa Biyernes, ako po ay may biyahe. Baka sa gabi na naman tayo magkaroon ng usapang politika. Kasi meron akong meeting sa umaga. Tapos sa hapon, tapos 4 to 7 may klase ako. So, I don't know. I probably find a way na maisingit ang pag-uusapan natin. Okay, lagi yung sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal, magandang gabi dito sa Pilipinas, pero sa ibang lugar, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Nasa man ka na ron sa mundo, lalo doon sa Team Replay. Bye for now. Talk to you Friday, perhaps in the afternoon or evening. Bye for now. Take care.